My name is Kenny, a plant enthusiast from the Philippines. Welcome to my channel and let's talk about plants. Hello, good morning. So I'm here again sa garden ko kasi check ko yung ating mga plants dito. Ang iba dito, mga propagations ko ito, and then ang iba dito yung mga plants na pinapadami ko yung mga roots. So, iisa-isahin natin to sa araw na ito and tingnan natin kung dapat na silang i-water, di ba? So, the first one is itong this is my Anthurium vitarifolium or the necktie, Anthurium necktie. Tingnan natin yung medium po niya. Pero mamasa-masa lang, basa pa po siya. So, hindi ko muna yan i-water. Ayan po siya. Alam nyo dati, tinanim ko ito sa coco cubes. And parang hindi niya talaga nagustuhan ang coco cubes. Kaya, tinransfer ko talaga siya dito sa moss. And then ito, dumami na po siya. And then, yung roots niya, grabe talaga ang mga roots. Tingnan mo ang mga roots po niya, 'di ba? As in, yan, green na yan siyaan. And then ito. Grabe talaga ang roots niya. And grabe talaga ang nagagawa na talaga ng ating moss na medium sa ating mga Anthurium. Gustong-gusto talaga nila ang moss. And then, wait lang. Check ko muna ang iba dito. Meron akong ibang plants dito na binili ko before pero hindi ko talaga sila na-videohan kasi medyo na-busy po talaga ako. So, ito yon. So, yung first one is this. This is my philodendron. Tinatawag po nila na burgundy. And tingnan po natin ang kanyang mga roots. Ako lang ba? Is it just me na parang na-happy kapag nag-wild yung mga roots dyan na nakikita natin sa kanyang medium, diba? Ang saya kaya. Yan po siya. Ito yung burgundy. And prepare po ako ng water dito para kung kailangan silang diligan, meron na akong water dito. And I also think na mag-add po ako ng a little bit of fertilizer here para sa ating mga plants for today's video. So ito, and the second one that I bought here is ito. Bago po ito na binili ko. Ito po ay ang philodendron I mean snowdrift. Oh my god, hindi ko na makalimutan ang name. So ito yung philodendron snowdrift na bago ko lang binili. Tingnan natin mga roots kung okay na siya. Parang I think 1 month na po ito sa akin. At ayan na po yung mga roots po niya, diba? Wait, yan, diba? Nakita nyo? Gusto ko talaga makakita ng ganyan na ang mga roots ay parang nagwo-wild na talaga sila sa ilalim, 'di ba? Kaya gusto ko talaga na gumagamit ng transparent na pots. So ito yung philodendron na snowdrift. And then ito yung nabuhay ulit. And then ito, meron pa akong plant dito na ipapakita. Wait lang. Ito po yung philodendron black melanoni na meron na po talaga siyang bagong leaf. Ito. Parang nag 1 month na po ito sa akin or I think parang malapit na siguro sila mag 1 month sa care. O tingnan natin yung mga roots po niya. Ayan po siya. Ewan ko kung makikita po ninyo. Pero ayan.
Ayan yung mga roots. Diba? Ano na? Ang dami na niyang mga roots. Gusto ko talagang kumpletuhin yung mga Melinoni eye. Meron na po akong green. Meron na po akong Choco Melinoni eye. Meron na po akong Golden Melinoni eye. And then ito po yung Black Melinoni eye. And ang kulang na lang ay yung variegated na Melinoni eye, which is ang mahal-mahal pa ngayon. So hindi mo na ako bibili, 'di ba? Hintayin ko muna na mag-mark down yung price ng ating variegated Melinoni eye, tsaka lang ako bumili. And the next plant is this. Ito yung binili ko na plant. Then ito yung giant green Congo. 'Di ba? Yung mga binibili kong plant, ganito lang talaga sila. Yung maliliit lang, and then gusto ko talaga na ako talaga ang mag-start ng plant kasi mas fulfilling kasi sa akin, and then parang nahahappy talaga ako mag-alaga. Tingnan natin ito. Pero ito, mga I think 1 week old lang po ito sa akin. So, hindi natin may expect na meron kang makikita mga roots dyan kasi ang liit-liit ng roots ng plant na ito nung binili ko. So, dyan lang muna siya hanggang magka-roots po siya ng bongga. And ang iba dito ay mga propagations ko. Dito ko nilagay yung aking mga anthurium na binili ng mga foliage. Nilipat ko sila dito kasi summer na, and then nag-iba na naman ang direction ng ating sun. So nilipat ko sila dito kasi doon medyo nasusunog sila doon na part. So nilipat ko sila dito. Ayan na po siya. Meron na po siyang mga panibagong leaf dyan, and then aking mga propagations. Ayan, yung propagations ko ng Melanochrysum. And then, yun po yung isang Melanochrysum ko. Propagation ko po din yan. And it's doing well naman. And ito, ang aking SP Colombia, nagbigay na naman siya ng panibagong leaf. Ayan po siya. Nung nilipat ko siya sa medium na ito. And then ito pong aking radicans na meron na po siyang, I think meron na pong itong new leaf. Ayan. Ayan po yung new leaf po niya. And then ito ang aking Crystal Hope. And ito, para ito sa, nag-prepare talaga ako ng 3 vacant na pot. Ganyan po talaga ako kasi kapag may binili akong halaman online, and nagpe-prepare po talaga ako ng pot po nila before sila dumating. So, ito, para ito sa aking Anthurium Moroccianum, the Queen Anthurium. And then ito, prepare ko ito para sa aking, anong tawag doon? Variegated foliage, ang Anthurium. And, meron pang isa kasi 3 yung binili ko na Anthurium online. 2 variegated Anthurium foliage na medyo malalaki na, kaya dyan ko sila ilalagay. And then isang Anthurium Warockianum, yung Queen Anthurium. And ito pala, meron pala akong ipapakita sa inyo na propagation ko po ito ng aking Monstera Borsigiana Albo na Japan cultivar. Tingnan mo ang dahon nito. Di ba ang ganda? Super pretty. Love it. Ang ganda niya. OMG. Oh my God. Diba? So, yun na nga. Dito ko rin nilagay yung mga anthuriums ko na mga variegated. Yung maliliit na binili ko. Kasi tingnan mo, doon sa spot po niya, wait lang, paano ko ba ito? So, doon sa old spot po niya, ito po ang mangyayari sa kanya. Sensitive kasi siya dahil variegated. Wait, di ba? Nasunog po siya ng ganyan.
So, dito talaga natin dapat i-expose siya sa sunlight ng matagal kasi nagiging ganyan po siya. Nasusunog po talaga siya. Kaya, nilipat ko siya dito from there. Nilipat ko siya dito sa medyo shady po ito na shaded area po ito. Yun po siya. So, dyan ko lang siya ilalagay. And then, today, mag-water ako sa ibang plants ko dito na need na talaga niya ng watering. Like, for example, ito yung sine-check ko. Like, for example, ganito. Wait, ito. So, for example, itong radicans ko, kapag wala na talaga ako makikitang nag-moist dyan, dyan. So, sine-check ko yung pot, like, for example, like this. Wait. Ito siya. Ganito. Ang gusto ko talaga makita sa pot ay ganito. Marami po siyang moist. Ganyan po siya. Wait. Kita ba? Ganyan. So, kapag wala na ako makikita ng ganyan, time to water na po talaga siya kasi yung medium po niya ay medyo tuyo na. So, for example, itong radicans ko na wala na masyadong moist. Ganyan. Bino-water ko lang siya at ang ginagawa ko lang ay ganito. Yan. Nilulublob ko lang siya sa tubig para yung roots lang po niya ang mababasa. At hindi po ito mababasa ang kanyang parang puno. Diba? Ayoko ito mabasa kasi baka mag-rot. So, ang sinisigurado ko lang talagang mabasa ay yung mga roots po niya sa ilalim. Yan po siya. And drain it well. Ganyan lang po. Diba? Tingnan po natin yung iba. So, itong aking wala po siya masyadong moist. So, ang gagawin ko dyan ay tululog ko siya sa tubig. Ganyan lang po. So, di ko talaga binabasa ang kanyang puno itong dito na part kasi natatakot ako baka mag-rot. Ito siya. So, iwawali ko muna ito sa kanyang pinanggalingan. Ayan. So, gagawin ko lang yon sa ibang plants ko rin na naandito. Dito ko muna i-water. Ito lang muna na part ang i-water ko kasi yung sa part na doon, kaka-delete ko lang yan mga 2 days ago. So, I'm pretty sure na hindi pa talaga sila need ng watering, diba? So, yun lamang po for today. Have a nice day and God bless. And please do not forget to click like and subscribe for more videos. Bye!